Alam mo bang sa Singapore, kahit taxi driver ay kayang mag-retire ng may sariling kondo? At hindi dahil sa swerte dahil yan sa gobyerno nila. 50 years ago, ang Singapore ang isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. As in kawawa sila. Majority of the population walang makain. At yung tubig nila na sobrang dumi, inaangkat pa nila sa Malaysia noon. Fast forward to now, ito na ang Singapore. Bakit sobrang yaman ng Singapore? Magkano nga ba ang kinikita ng mga tao doon? Lalo na yung mga taxi driver. At paano nila na-achieve ang ganitong klaseng buhay sa loob ng 50 years? Singapore, ang dating third world country noong 1960s, ngayon ay economic powerhouse na. From swamp to skyscrapers in one generation. Ang unang dahilan kung bakit na-achieve ito ng Singapore ay dahil sa corruption-free government. One of the cleanest governments in the world. Even public officials are paid competitive salaries para walang temptation na magnakaw. And guess what? Sila mismo ang nagdidisiplina sa isa't isa. At dahil dyan, yung mga sahod doon sobrang taas. Sabi nga nila, kung isa kang professional at gusto mo ng mataas na sahod at magtrabaho sa Asia, Singapore ang number one choice mo. Ang example, yung mga taxi driver doon, ang take-home pay nila ay nasa 3,000 Singaporean dollars kada buwan o halos 130,000 pesos. May GPS, credit card system at discount sa gas. Plus, part sila ng CPF or Central Provident Fund para may savings at retirement plan ang mga taxi drivers doon. Maliban dyan, meron ding mga pabahay ang mga Singaporeans. 80% ng Singaporeans ay nakatira sa government subsidized HDB flats. Clean, safe at may sariling park, gym at school. Affordable pero hindi cheap. Dito kasi, ang pagkakaroon ng bahay ay isang karapatan, hindi negosyo. Pagdating naman sa education, Singaporeans rank among the smartest in global education surveys. STEM, coding, digital training, priority yan. At may grants para sa mga small businesses at tech startups. Ibig sabihin, kahit simpleng tao, may access sa tools para umasenso. Grabe, no? Imagine itong bansang ito ay dating swampland lang noong 1960s. Walang natural resources, walang oil, walang big industry. Sa sobrang hirap noon, umaasa pa sila sa imported na tubig mula sa Malaysia. Pero ngayon, isa na sila sa pinakamayamang bansa sa buong mundo with a GDP per capita na over $90,000 at world-class cities, education at transportation. At kung may bida sa kwentong ito, siya si Lee Kuan Yew, ang founding Prime Minister ng Singapore. Under his leadership kasi, nilinis niya ang gobyerno, zero corruption. Ginawang priority ang education, disiplina at foreign investments. At pinili niya magkaroon ng sariling identity ang Singapore, from colony to a powerhouse. Kaya sa loob lang ng isang henerasyon, literal na umangat sila from third world to first world country. Walang magic, walang oil, walang gold. Disiplina lang, diskarte at solid na sistema. Kaya kahit simpleng tao, may magandang buhay doon. Hindi kailangan maging CEO, artista o vlogger. Kahit driver, janitor or teacher, may tsansang umasenso. Kaya ang tanong, paano ulit naging third world ang Pilipinas? Noong 1960s, nung panahon ni Magsaysay, ay isa tayo sa pinakamayamang bansa sa buong Asia.